ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag pinagkatiwalaan tayo ng isang tao, alagaan natin yon at huwag sirain. Kaya nga kapag may isang bagay na hindi rin sa atin ay huwag natin itong kukunin o aangkinin. Ikaw kabarangay, may pinagkakatiwalaan ka bang tao? Dear Papa Dudut, hindi lahat ng tao ay binibiyayaang magkaroon ng kapatid. At isa na po ako doon. Pero hindi naman ako nagtampo sa mga magulang ko dahil naiintindihan ko ang sitwasyon na pinagdadaanan nila. Magkaanak lamang noong araw. Rainbow baby kasi ako at ang ibig sabihin ay meron nang pinagbuntis ang mama ko bago ako, ngunit sa kasamaang palad ay hindi man lamang nila yon nasilayan dahil maagang kinuha sa kanila. Simula noon ay matagal bago sila sumubok na magkaanak muli ni Papa, kaya nang dumating ako sa buhay nila ay masayang-masaya sila at nagpapasalamat ng husto sa Diyos. Bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ko sa buhay ko ay pabati muna ng isang maganda at mapayapang katanghalian sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krishna. 33 years old, taga Muntinlupa City at isang housewife. Naging libangan ko na talaga ang pakikinig sa Barangay Love Stories simula nung pandemic. At magpahanggang sa ngayon, isa pa rin po ako sa mga libo-libo ninyong kabarangay. Kaya nga naisip ko rin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon dahil baka sakaling merong makarelate sa kwento ng buhay ko. Sisimulan ko ang pagsasalaysay noong 27 years old ako. That time ay meron na akong 4 na taong gulang na anak na lalaki. Pero nang mga panahong ipinagbubuntis ko siya ay sina mama at papa ang kasama ko para umalalay sa akin dahil iniwan ako at hindi pinanagutan ng ex-boyfriend kong si Justin. Pero kinaya ko naman at noon ko lang din nasabi sa best friend kong si Jessel ang tungkol sa pinagdaanan ko. Nagkita kasi kami noon nang bisitahin niya ako sa bahay namin pagka-uwi niya galing sa abroad, Papa Dudut. Grabe! Hindi ko akalain na pag nagkita na pala uli tayo meron ka ng 4-year-old son? Ang bilis ng panahon! Oo nga eh. Pasensya ka na, hindi ko man lang nabanggit sa'yo. Okay lang yon. Nawalan din tayo ng komunikasyon eh. Bukod doon, naglaylo rin talaga ako sa social media. Kasi nahihiya nga ako. Bakit ka naman nahihiya? Hindi ko kasi akalain na mabubuntis ako ni Justin. Tapos, iiwanan niya ako. Kakagraduate ko lang noon ng college. Nagsisimula pa lang ako sa career ko pero kailangan kong unahin yung pagbubuntis ko. Dahil maselan nga. Buti na lang talaga nandito sina mama at papa para asikasuhin ako. Talaga? Pasensya ka na rin, wala man lang ako sa tabi mo bilang best friend. Okay lang yun, ano ka ba? May kanya-kanya na tayong buhay eh. Kahit na. Pakiramdam ko'y nabando na kita ng mga panahong dapat kasama mo ko sa tabi mo. Pero sandali, yan ba yung parehong Justin na nabanggit mo sa akin noon na manliligaw mo? Oo, siya nga. Sinagot ko siya, naging kami. Tapos nabuntis niya ako. Tapos tinakasan ka niya? Oo. Grabe, may mga lalaki palang ganun? Unfortunately, meron. At isa na nga dun si Justin. Mas ramdam ko na ngayon kung gaano kahirap sa'yo yung pagbubuntis mo. Plus yung pangiiwan pa nung mokong na yun. Ay, pero buti hindi mo naisipang ipalaglag yung anak mo. Kasi syempre, sabi mo nga kakagraduate mo pa lang tapos iniwan ka pa nung Justin na yun. Natakot ako, oo. Pero hindi naman sumagi sa isip ko yun. Kaya nga nilakasan ko na lang ang loob ko na magsabi kina mama at papa tungkol sa pagbubuntis ko. Kahit na alam ko magagalit sila sa akin. Ayun, nagalit nga sila.
Pero mas nanaig pa rin yung pagiging magulang nila. Noon pa lang naman mahal na mahal ka na ng mga magulang mo. Kaya siguradong hindi ka nila matitiis. Kaya nga thankful ako sa kanila. Simula nun, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko lahat para maging ligtas yung pagbubuntis ko sa baby ko. Nai-imagine ko na sobrang saya nyo nung pinanganak na siya. Oo, naiyak pa nga ako noon, lalo nung unang beses ko siyang mahawakan at mabuhat. Iba talaga sa pakiramdam kapag naging nanay ka na. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, makita mo lang na masaya yung anak mo, babalik na agad yung lakas mo. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Biruin mo, nalagpasan mo lahat yan ng mag-isa. Ang galing-galing mo. Hindi naman, sakto lang. Anong sakto ka dyan? Ikaw ha? Pahambol? Oh, ikaw naman ang magkwento. Kumusta naman yung naging buhay mo sa abroad? Ayun, puro trabaho lang. Alam mo na, mahirap lang pamilya namin. Kaya nga nung nakagraduate ako, sinikap ko na talaga mag-focus sa trabaho para kumita ng pera. Gusto ko rin kasi mapag-aral ng college yung nakababata akong kapatid. Sa awa ng Diyos, kakagraduate lang niya last year. Wow, congratulations! Ang galing mo rin eh. Katulad ka pa rin ng dati, dedicated sa mga ginagawa mo. Hindi na ako katulad ng dati kasi mas seryoso na ako sa buhay ngayon. Nung high school kasi tayo parang biro-biro lang sa atin lahat eh. Iba na pala talaga pag nagtatrabaho ka na. Totoo rin naman yun. Kaya nga napasabi na lang ako na bakit kailangan pang tumanda ng tao. Dati excited ako makapagtrabaho pero nung naranasan ko na, biglang kabig. Ayoko na. Pero syempre, nandun na ako. Alangan namang umatras pa ako, di ba? Tama. Parang ikaw lang yan. Hinarap mo at hindi mo inatrasan ang pagbubuntis mo. Papadudot kung meron mang tao na tinuring kong kapatid sa ibang nanay ay si Jessel yon. Magkaklase kami nung high school kung saan ko siya unang nakilala. Magkasing edad lang din kami at pareho rin ang personality. Yun bang palatawa, kalog at hopeless romantic. Pareho rin kaming ligawin ng mga lalaki pero sa aming dalawa ako yung laging nagkaka-boyfriend. May pagkapihikan kasi siya sa mga lalaki at wala akong naalala na nakwento niyang may nagustuhan siya sa mga nanligaw sa kanya. Pero wala namang kaso dahil nag-aaral pa lang naman kami ng mga panahong yon. Nang tumungtong na kami sa kolehiyo ay nagkahiwalay kami ng pinasukang university dahil umuwi sa Cebu ang pamilya niya. Doon na siya nag-aral at pagka-graduate niya ay nagtrabaho siya sa ibang bansa. Tuluyan na kaming naging malayo sa isa't isa hanggang sa dumalang na lamang ang aming komunikasyon. Dahil naging busy na kami sa sarili naming buhay at karera, tapos ay nabuntis pa ako. Dumating pa nga sa punto na hindi na talaga nag-update sa social media si Jessel kaya minado akong naging malayo na rin ang loob ko sa kanya. Pero alam ko sa puso ko na siya pa rin ang best friend ko na tinuring ko na parang tunay na kapatid. Kaya nga masakit kay Jessel na malamang hindi nag-work out ang relationship namin ni Justin na siyang nabanggit ko sa kanya noon na bago kong manliligaw. At mas nadagdagan lang ang inis niya rito nang nagbunga pala ng bata ang relasyon namin. Pero hindi ako nito pinanagutan. Mabilis na lumipas ang isang linggo at nagulat na lamang ako nang biglang nag-reach out sa messenger ang tatay ng anak ko. Balisa ka dyan. Ha? Ako? Balisa? Oo, kanina pa kasi ako nagkukwento pero kung hindi delayed yung response mo, hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi ko. Ganun ba? Pasensya ka na ha? Okay lang, hindi rin naman mahalaga yung sinasabi ko. Pero ano ba kasing problema? Pwede mong sabihin sa akin baka makatulong ako. Ano kasi? Ano nga? Natatandaan mo ba si Justin? Oo, yung mokong natatay ng anak mo? Bakit? Anong meron sa kanya? Last night, nag-reach out sa akin sa messenger. All of a sudden? Oo. Anong sabi? Kinukumusta kami ng anak ko. Tinamaan naman talaga ng lintik.
Kundi ba naman talaga makapalang mukha niya? 4 na taon lang naman ang nakalipas simula nung iwanan niya kayo. Tapos bigla-bigla siya magre-reach out sa'yo sa messenger para mangamusta na para bang walang nangyari? Kaya nga nagulat talaga ako. And at the same time na inis. Kasi kung kailan naman nakamove on na ako sa kanya, saka pa siya bigla magpaparamdam. Baka naman tinatalaban ng konsensya kaya ganun. Hindi ko alam eh. Ang tanong, nireplyan mo ba nung nag-chat? Nung una hindi. Pero ang kulit-kulit niya. Gusto raw niyo makita yung anak namin. Nag-sorry pa nga siya sa pangiiwan niya sa amin noon sa ere. Tapos gusto rin daw niya magsustento. Kapal talaga ng mukha! Kung nakakatagos lang yung kamay sa screen ng cellphone, baka nabigyan ko na yun ng magkasawang sampal eh. Anong sabi mo sa reply mo? Tigilan niyo na kami. Kasi hindi naman siya kilala ng anak namin. Pero pinagpipilitan niyang siya pa rin daw ang tatay ng bata eh. Kaya may karapatan siya. Meron kung di niya kayo nung tinakasan at nagsustento siya. Yun na nga. Hirap sa mga lalaking yan, kala mo nag-iwan lang ng gamit tapos babalikan na lang kung kailan nila maisipan. Ganon kasi trato nila sa ating mga babae. Bagay lang at hindi tao na may damdamin din. Ay, ano kayang gagawin ko rito kay Justine pag nangulit pa siya? Alam mo may naiisip ako pero syempre, ikaw pa rin na magde-decide sa huli. Sige, ano yun? I-block mo. Pag nag-chat uli gamit ibang account, i-block mo uli. For sure mananawa rin yun. Pag hindi pa rin tumigil, takutin mong ipapablatter sa barangay. Tingnan natin kung hindi mabahag ang bundot niya na parang aso. Grabe naman yung ipabarangay. Ayoko namang umabot kami sa ganun. Kaya nga sana wag na siyang mangulit kasi siya rin ang madedehado sa inyo. Baka nga makasuhan pa siya kasi wala man lang siyang sustento lalo nung panahong nagbubuntis ka. Kaya umayos-ayos talaga siya. Pero naisip ko rin kasi na what if sincere naman siya sa pakikipag-reconnect niya sa akin para sa anak namin? Gaga ka ba? Sorry na. Curious lang din kasi ako sa dahilan niya kung bakit niya kami iniwan nun. Ang sabihin mo, baka naman may feelings ka pa rin sa kanya. Wala na no, nakamove on na nga ako, di ba? Sus, baka naman sinasabi mo lang yan pero ang totoo hindi pa talaga. Kasi hindi ka makakaramdam ng curiosity na malaman pa yung mga dahilan niya kung totoong nakamove on ka na. Ibig sabihin lang nun, may paki ka pa sa kanya. Ganun ba yun? Oo, ganun yon. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang i-entertain yung Justin na yan. Nakaya mo nga na wala siya sa buhay niyong mag-ina ng 4 na taon eh. Tapos bigla na lang siyang susulpot na parang kabute? Pustahan, baka pinapaasa ka lang yan. Bakit naman niya ako paaasahin? Siyempre, sinusubukan niya kung tanga ka pa rin katulad ng dati. Ouch, ang sakit naman nun. Masasaktan ka talaga lalo kung magpapauto ka pa rin sa lalaking yon. Ay, sinasabi ko talaga sa'yo, Krishna. Papadudot malaking palaisipan talaga sa akin kung bakit bigla na lang nagparamdam sa amin ang anak ko si Justin. Siguro'y tama si Jessel sa sinasabi niyang baka tinalaban ito ng konsensya kaya bigla namang itong gustong magpakatatay sa aming anak. Sa kabilang banda ay hindi ko naman napigilang makaramdam ng takot dahil baka kunin ni Justin ang anak ko sa akin. Pero buti na lamang at sinabi ni Jessel na imposibleng mangyari yon dahil mas may laban at karapatan ako sa aming dalawa. Nagpatuloy ang pangungulit ni Justin sa akin sa messenger. At lahat ng iyon ay binalita ko sa best friend ko. Siguro nga ay nakulitan na siya sa akin kaya sinabihan na naman niya akong i-block na lamang si Justin. Pero hindi ko pa rin magawa-gawa. At buti na lang at hindi ko ginawa dahil kinausap ako ng ex ko na gusto na raw niyang magsustento sa amin ang anak ko. Nang mga panahong yon ay naghihigpit ako ng sinturon dahil nagkasakit ang mama ko. Kaya nga napagkasos ako ng malaki at mas lalo akong nangailangan ng pera papadudot ng mga panahong yon na kailangan ko para sa panggastos naming mag-ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masasabi kong malaki ang naitulong ng perang pinadala ni Justin para maipagamot ko ang anak namin hanggang sa gumaling ito. At kahit na nga nakalabas na sa ospital ang anak namin ay hindi pa rin tumigil si Justin sa pangungumusta rito at pagpapadala ng sustento. Na-appreciate ko yon lalo na ako. Na ako lang mag-isa ang na-stress sa tuwing may dinaramdam ang anak ko.
Nasabi ko nga sa sarili ko na buti na lang talaga at nandyan si Justin. Kaya nga naisip ko na baka masyado ko namang ipinagdadamot sa kanya ang bata samantalang anak din naman niya ito. Doon ako nag-decide na ipakilala ang anak namin ni Justin sa kanya. Kaya naisipan kong papuntahin siya sa ika-5th birthday ng aming anak na gaganapin sa susunod na buwan. Tuwang-tuwa nga si Justin nang padalahan ko siya ng invitation at nagsabi pa siya na sasagutin niya ang cake at clowns para sa party ng aming anak. Bagay na hindi ko na rin naman tinanggihan, Papa Dudut. Wow, bongga naman itong birthday party ng anak mo, Krishna. Oo, sinikap ko talaga mabigyan siya ng magandang birthday party. Lalo na lumalaki na siya. Mas na-appreciate niya na yung mga bagay. Oo nga eh, may pa-clown pa nga oh. Aliw! Pero teka, siguro naman hindi ka umutang para magpa-party ng bongga ha? Kasi di ba last month medyo nangailangan kayo ng pera dahil sa pagkakasakit ng mama at anak mo? Hindi naman ako nangutang. May konting ipon naman ako pero yung totoo, tinulungan ako ni Justin para mabigyan ng magandang birthday party yung anak namin. In fact, siya yung sumagot ng cake at clown. Sandali. Ano ka mo? Alam ko magagalit ka pero kasi… Hindi naman ako galit. Ang akin lang, akala ko pa naman nilubayan na kayo ng Justin na yan. Hindi pa rin pala. Tapos ngayon malalaman ko na nagbigay ng pera at sumagot ng cake at clown para sa birthday party ng anak nyo? Wow! Oo, tsaka siya rin yung tumulong sa akin nung nangangailangan ako ng pera sa pagkakasakit ng anak namin. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Alam ko kasi na may pinagagamitan ka rin sa pera mo. Kahit na. Pwede naman kitang pahiramin, anak mo naman yan. Okay lang. Desisyon ko rin naman na wag nang ilayo kay Justin yung anak namin. Kasi pagbalik-balik na rin ko man ang mundo, mag-ama pa rin sila. So ibig sabihin yan, ayos na sa'yo na mag-co-parenting kayo ni Justin? Oo. Okay, sabi mo nga. Desisyon mo yan. Thank you, Giselle. No worries. Basta umayos-ayos pa rin yan Justin na yan ha. Hindi porke pumayag ka nang ipakilala sa kanya yung anak nyo makakalimutan ko na yung atraso niya sa'yo. Anong atraso? Justin, ikaw pala. So ikaw pala si Justin. Yeah, ako nga. And you, Miss Beautiful? Huwag mo ako matawag-tawag ng ganyan ha. May pangalan ako. Justin, siya nga pala si Giselle, best friend ko. Giselle, siya si Justin, tatay ng anak ko. Nice to meet you, Giselle. Nice to meet you mo mukha mo. Wow, wag ka na magalit sa akin. For sure, nakwento sa'yo ni Krishna yung nangyari sa amin few years ago. Pati na rin yung hindi ko pagsusustento sa anak namin. Bata pa ako noon, hindi pa handang maging ama. Pero nagbago na rin naman ako ngayon. Kaya nga kinulit ko talaga si Krishna na ipakilala sa akin yung anak namin at bigyan ako ng pagkakataon para makabawi. Totoo yun. At nakikita ko naman na nagbago na talaga si Justin. Justin? Nako, siguraduhin mo lang talaga yung mga pinagsasasabi mo. Kasi pag nagsisinungaling ka, lagot ka sa akin. Bilang best friend ni Krishna, ayoko na uli siyang masaktan dahil sa pangiiwan mo sa kanya noon. Hindi na kailangan yan. Kasi matagal na naman kaming tapos ni Justin. Kung anong meron kami ngayon, yun dahil sa anak lang namin. Pero pwede pa rin naman ako mangako. Para lang makasiguro si Giselle na nagbago na nga ako. I swear, hindi ko nasasaktan si Krishna at ang anak namin. So, okay na ba yon, Giselle? Oo, okay na yon. O paano? Maiwan ko muna kayo. Pupuntahan ko lang yung anak ko. Kasi makikipaglaro ako sa kanya. Sige. Papadudot na takot talaga ako kasi baka magskandalo si Giselle kapag nakita at nakilala niya si Justin. Alam ko kasi nagalit siya rito base pa lamang sa mga kwento ko sa kanya noong nagkita kami ulit. Kasalanan ko naman kasi siniraan ko sa kanya si Justin pero hindi ko rin naman nakalain na biglang magpaparamdam sa akin muli ang ex-boyfriend ko.
Pero nung matapos ngang kausapin ni Giselle nang maayos si Justin, nang ipakilala ko sila sa isa't isa ay nakahinga na ako ng maluwag. Nagpatuloy ang masayang birthday party ng anak ko ng araw na yon at aaminin ko na sa lahat ng mga celebration namin ng birthday niya, yun ang pinakamasaya kasi nandun si Giselle ang best friend ko at si Justin na tatay ng anak ko. Nagpatuloy ang communication namin ni Justin kahit natapos na ang party ng anak ko. Pero hindi naman namin pinag-usapan ang tungkol sa amin dahil puro lang sa bata ang topic namin. Ayos na rin yon dahil ayokong makagulo sa buhay ni Justin sakaling meron na siyang bagong karelasyon. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at napansin ko na dumalang na ang pangungumusta ni Justin sa anak namin. Madalas ako yung nagpapadala ng picture ng bata sa kanya para naman aware siya sa mga nangyayari sa bata. Pero inaabot ng 1 o 2 araw bago niya isin ang chat ko. Nilalike lang din niya ang mga messages ko o di kaya ay hindi na niya nire-replyan. Tapos isang beses ay pumalya siyang magbigay ng sustento pero hindi ko siya sinita. Tinawagan ko na lamang siya ng pansin nang naulit yon ng sumunod na buwan. Pero hindi ko na sinin o nireplyan man lang ni Justin sa messenger ang mensahe ko. Agad ko ngang sinabi sa best friend ko nung isang beses na niyaya ko siyang lumabas para magkape at magbonding papadudot. Nang lulubog lilitaw yung pagpaparamdam ni Justin sa anak namin. Tapos lagi pa siyang hinahanap sa akin ng bata. Napapagod na ako sa pagpapalusot sa anak namin kung nasan ang papa niya. Uy, shucks! Ang gwapo naman niya sa regalo kong polo shirt. Sino? Ha? Wala. Naku, may boyfriend ka na ba? Wala rin, no? Saka bakit hindi ko naman sasabihin sa'yo best friend kita? Kung sakali mang meron, ikaw ang unang makakaalam. Ah, ano na nga uli yung sinasabi mo? Ha? Tungkol kay Justin. Anong tungkol sa kanya? Akala ko in good terms na kayo. Akala ko rin pero mukhang pinaglalaroan niya lang kami ng anak ko. Bakit? Ano nga uli ginawa niya? Hindi na naman nagpaparamdam sa amin. Kapag nagsisend ako ng pictures ng anak namin sa kanya tsaka update, wala naman siyang sinasabi. Minsan parang hindi pa siya interesado kasi matagal bago niya isin yung message ko. Baka naman busy lang sa trabaho. Naisip ko rin naman yun. Pero sana kahit konting oras, paglaanan niya yung anak namin. Pumayag na nga ako na ipakilala sa kanya yung bata. Excited pa nga siya. Tapos bigla naman siya magkakaganyan. Ang bilis mo naman i-judge yung tao. Baka busy lang talaga sa trabaho. Di ba ahente yun? Baka kumukota. Ewan ko. Kasi 2 months na rin siyang hindi nagpapadala ng sustento sa anak namin. Ay talaga? Oo, kaya nga naiinis ako kasi paasa siya. Sana talaga nakinig na ako sa'yo nun. Sana hindi ko na siya hinayaan na bumalik pa sa buhay namin ng anak ko. Bakit naman? Di ba sabi mo naka-move on ka na sa kanya? Oo, pero paano yung anak namin? Paano mag-move on sa kanya yung bata sakaling biglaan na naman siyang hindi magparamdam at maglaho na parang bula? Sa bagay, masakit nga yun sa part ng anak mo, lalo naging close na sila ng tatay niya. Sinabi mo pa. Gabi-gabi nga siyang hinahanap sa akin ng anak ko. Naubusan na lang ako ng isasagot. Tingin ko mapapagod din yung anak mo. Kaya hayaan mo na lang. Ngayon lang yan kasi kakakilala pa lang naman niya sa tatay niya. Pag nasanay yan na hindi na uli nakikita si Justin, for sure hindi na niya hahanapin yung tatay niya. Sobra ka naman? Anong tingin mo sa anak ko pampalipas oras lang ni Justin? Gaga, wala akong sinabing ganyan ha. Para kasing ganun yung ibig mong sabihin. Yun bang kapag gusto lang ni Justin makita yung anak namin, saka siya pupuntahan sa bahay? Kung ayaw niya, baliwala na sa kanya, ganun ba? Hindi mo naman kasi mapipilit si Justin kung biglang nagbago yung priority niya sa buhay. Saka baka akala mo lang talaga na handa na siya magpakatatay sa anak niyo, pero mali ka pala. Kung totoo man yung sinabi mo, hindi pa rin pala nagbabago si Justin. Katulad pa rin siya ng dati. Paasa at mangiiwan sa ere.
Dudut, noong ko nga lang nakausap si Giselle pero parang hindi pa namin nasulit dahil mas madalas pa siyang nakatingin sa cellphone niya kaysa mag-focus sa pinag-uusapan namin. Pero hindi ko na siya sinita dahil nakikita ko naman na masaya siya. Sa isipan ko ay baka may love life na ang best friend ko at kung totoo nga yun ay masayang masaya ako para sa kanya. Ine-expect ko na ikukwento niya sa akin ang tungkol sa kachat niya pero umikot lang sa buhay namin ang pinag-usapan namin ng araw na yon. Hindi ko na lang masyadong dinamdam dahil baka hindi pa ready si Giselle na banggitin ang tungkol sa love life niya. Pero pagkatapos ng araw na yon ay nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko lang may paliwanag kaya pinagsawalang bahala ko na lamang. Nagdaan pa ang mga araw, dumaan lang na talaga ang pakikipag-communicate sa akin ni Justin hanggang sa nagulat na lamang ako dahil nakablock na ako sa messenger niya. Tapos ay hindi rin nagre-reply sa mga chats ko si Giselle. Hinayaan ko na lamang muna siya dahil baka abala siya sa ibang bagay. Pero lumipas na lamang ang isang buwan ay tuluyan ang hindi nagparamdam sa akin ang best friend ko. Ni hindi na rin siya dumadalaw sa bahay namin. At nalaman ko na nga lang na umuwi raw ito ng Cebu pero hindi man lang nagsabi sa akin o kahit man lang nagpaalam na may pupuntahan siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi na nga naging active sa social media si Giselle nang umuwi siya sa Cebu. May isang beses na sinubukan kong tawagan ang number niya pero cannot be reached na ito. Yun ang naging hudyat ko para tigilan na ang pakikipag-communicate kay Giselle dahil wala rin naman akong mapapala pa. Pero nasaktan pa rin ako kasi ang alam ko ay wala naman akong ginawang masama sa kanya para iwan niya bigla sa ere. Dumagdag pa yung frustration ko kay Justin dahil sa pambablock niya sa akin sa messenger matapos niyang magparamdam at sandaling magpakatatay sa aming anak. Sa isipan ko ay pinaglaruan lang niya kami ng anak ko. Kaya naman galit na galit ako sa kanya. Nagdaan ng 3 taon, naka-move on na ako sa pang-ghost sa akin ni Justin. Sinabi ko nga sa sarili ko na kung magparamdam pa siya ulit ay hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon matapos niya yung sayangin. Pinaliwanag ko rin sa anak ko na wala na ang tatay niya kaya wag na niya itong hanapin pa. Tapos nakilala ko naman si Vincent na siyang naging boyfriend ko at hindi nagtagal ay naging fiancé. Siya rin ang pumalit sa pwesto ni Justin bilang father figure sa anak namin, Papa Dudut. Saan niyo gustong pumunta sa next date natin, mahal? Ha? Naku, kahit dito na lang sa bahay. Okay na sa amin yun ng anak ko. Sa akin naman yata hindi okay yon. Bakit naman? Siyempre, gusto ko kayong dalhin na mag-ina sa magagandang lugar. Pero nakakahiya kasi, mahal. Bakit ka naman mahihiya? Kasi mapapagastos ka pa. Kung dito lang tayo sa bahay magde-date, mas tipid. Magluluto na lang ako ng mga paborito mong pagkain. Talaga? Oo. Gusto mo ba ng pasta? Oo naman. Pero iniisip ko kasi baka mapagod ka lang sa pagluluto. Kung kakain na lang tayo sa labas, mas madali. Wala namang kaso yon kasi ikaw naman yung pinaglulutuan ko. Alam mo, gusto kitang alagaan kasi mahal na mahal kita. Thank you kasi minahal mo rin ako kahit na may anak na ako. Bakit naman hindi ko gagawin yon? Yung pagkakaroon mo ng anak yung pinakamagandang bagay na nangyari sa'yo. Kaya yun na rin yung pinakamaganda para sa akin. Ibang-iba ka talaga sa tatay ng anak ko. Kasi akala ko wala nang lalaki na katulad mo. Yung responsable, mapagmahal, maalaga. Kumuntik na nga ako nung hindi maniwala sa love dahil sa ginawa sa amin ni Justin. Pero totoo pala na inaalis ng Diyos yung taong hindi para sa atin. Para mabigyan ng puwang yung tao na nilaan niya para sa atin. At para sa akin, ikaw yun. Hindi mo lang ako minahal kasi mahal mo rin yung anak ko. Doon talaga ako thankful eh. Thankful din ako na nakilala ko kayo ng anak mo. Gabi-gabi bago ko matulog, lagi kong pinagdarasal na sana tulungan ako ng Diyos para maging mabuting tatay sa anak mo. Kasi yun yung bagay na hindi nagawa sa kanya ni Justin.
Mabuting tatay ka na sa sarili mong paraan. Mahal na mahal ka ng anak ko. Kita mo naman, di ba? Oo. At mahal na mahal ko rin siya. Mas close na nga kayo kaysa sa amin. Uy, parang may nagsaselos dito oh. Hindi ah. Masaya nga ako kasi alam ko na may father figure na siya. Pero nung una, alam mo, natakot talaga ako kung paano magiging mabuting tatay sa kanya. Talaga? Bakit naman? Kasi wala naman akong karanasan. Sa isip ko, gano'n na ako kahanda. Paano kung makagawa ako ng mali? Pero sa huli, nakita ko na lang yung sarili ko na nagpapakatatay na sa kanya. Kung totoo man yung love at first sight, yun yung una kong naramdaman pagkakita ko sa anak mo, mahal. Hinding-hindi ko nga makakalimutan yung unang beses na nagkita kayo. Naiyak ka pa nga nun? Oo, hindi ko kasi talaga napigilan. Malapit ako sa mga bata. Ako na halos yung nag-alaga at nagpalaki sa mga pamangkin ko. Kaya nga alam ko na agad na ikaw talaga yung lalaking hinahanap ko. Yung lalaking gusto ko makasama hanggang pagtanda natin. Ganyan din yung nararamdaman ko sa'yo. Hindi na ako makapaghintay na iharap ka sa altar at sumumpa para maging asawa mo. Papa Dudut, thankful ako dahil dumating sa buhay ko si Vincent. Alam ko kasi sa sarili ko na handa na ulit ako magmahal nang makilala ko siya. Nasa kanya na ang lahat ng magaganda at mabubuting katangian na hanap ko sa isang lalaki. Mapagmahal, maalaga, maalalahanin at bukod doon ay mas una niyang minahal ang anak ko kaysa sa akin. Kaya alam ko na magiging mabuting tatay siya. Hindi rin lingid sa kalaman ni Vincent ang tungkol kina Giselle at Justin. Maging siya ay nagtaka kung bakit bigla na lamang silang naglaho na parang bula. Magkaganon pa man ay hindi ko na binigyan ng puwang sa puso ko at isipan ko ang mga bagay na yon. Tapos na kami ni Justin at wala na rin siyang karapatan sa anak namin. May tampo naman ako kay Giselle dahil kinalimutan niya ang pagkakaibigan namin ng biglaan. Pero makaraan ang 2 linggo ay laking gulat ko nang makita ko nag-post sa Facebook si Giselle kasama ang isang batang babae na tansya ko ay nasa 2 taong gulang. Kamukhang kamukha niya ito kaya napag-chat ako sa kanya para kumustahin siya. Ewan, kahit sinabi ko na gusto ko nang mag-move on sa friendship namin ay hindi ko naman basta-basta magagawa yon. Lagpas 10 taon na kaming magkaibigan ni Giselle at pinuring ko na rin siyang parang tunay na kapatid. 2 araw din ang nakalipas bago sinini Giselle ang chat ko sa messenger niya pero hindi niya yon nireplyan. Nakikita ko naman na active na ulit siya sa social media pero parang hangin na lamang ako sa kanya. Nasaktan ulit ako dahil wala naman akong ginawang masama para tratuhin niya ng ganon. Nung kinuwento ko yon kay Vincent ay kinomfort niya ako ng araw na yon. At niyaya ang mag-mall para manood ng sine at kumain. Tapos ay laking gulat ko nang mag-cruise doon ang landas namin ng best friend kong si Giselle habang kasama niya ang batang babae na kasama niya sa picture. Nang mga panahon na yon ay may kasama ang isa pang babae si Giselle. Pero nung nakita niya ako ay agad niyang pinasama rito yung batang babae at inutusan silang pumunta sa indoor playground ng naturang mall na kinakaroon na namin para maglaro, Papa Dudut. Giselle? Akala ko nasa Cebu ka, pero nasa Manila ka na pala? Oo, last month lang kami umuwi rito. Ganun ba? Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Kahit yung pag-uwi mo sa Cebu, hindi ka rin nagpaalam man lang. Hindi ko naman responsibilidad na ipaalam sa'yo yung nangyayari sa buhay ko ah. Kaya bakit kailangan ko pang sabihin at magpaalam sa'yo? Hindi naman sa ganun. Pero akala ko ba mag-best friend tayo? Oo, pero noon yon. Honey, nasan yung anak natin? Justin? Krishna? Anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat magtanong sa'yo ng ganyan. Anong ginagawa mo rito? Bakit magkasama kayo ni Giselle? Mahal, sila ba yung Giselle at Justin na kinuwento mo sa akin? Oo, sila nga. At nagtataka ako kung bakit sila magkasama ngayon. Alam mo, kahit kailan mahina ka talagang pumick up. Hindi pa ba obvious?
kami na ni Justin at meron na kaming anak. Anak niyo yung batang yun? Oo, Walang hiya ka pala eh. Paano nangyari yun? Alam mo namang ex-boyfriend ko si Justin. Siya rin yung tatay ng anak ko. ikaw na ang may sabi. Ex mo na si Justin. Ibig sabihin lang nun, tapos na kayo. Tungkol naman dyan sa sinasabi mong tatay siya ng anak mo, si Justin na mismo ang nagsabi sa akin na wala na siyang pakialam sa inyong mag-ina. Kaya nga hindi na rin siya no nagparamdam at nagsustento eh. Totoo ba yun, Justin? Oo, na-realize ko na hindi ko pala talaga kayang panagutan yung anak natin. Mali ko lang kasi pinilit ko pang makipag-communicate sa'yo. Pero buti na lang din nangyari yon. Kasi hindi ko sana makikilala si Giselle. Krishna, kapal ano ng ba? mukha mo. Bakit mo yung ginawa kay Justin? Kulang pa nga yung sampal na yun para pagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya sa akin at sa anak ko. Buisit, ang sakit nun ah. Sumusobra ka na talagang babae ka. Sige, subukan mo saktan si Giselle. Ako makakalaban mo. Aba, at sino ka naman? Ikaw ba ang knight in shining armor ni Krishna? Ako lang naman yung boyfriend at fiancé niya. At hindi ko nahahayaan na saktan mo na naman siya. Nakaka-touch naman. Hindi ko akalain na meron pa palang lalaki na magtsatsaga sa tulad niyang may anak dahil nagalaw na ng... Justin! Subukan mo pa magsalita ng kabastusan tungkol kay Krishna. Dadagdagan ko pa yan. Ang yabang mo ah! Vincent, tama na. Huwag mo nang patulan yung baliw na yan. Bastos eh! Nakakainis! Tumigil na nga kayo, pwede ba? Gusto niyo bang pagpiestahan tayo ng mga tao rito? Eh ano naman? Ayaw mo bang malaman ng lahat ng mga tao rito kung gaano ka katraidor? Ang kapal na mukha niyo ni Justin. Nagtiwala ako sa inyo, pero pareho niyo ako niloko. Galit ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Giselle. Sa dinami-dami ng babae magugustuhan ni Justin, ikaw pa talaga? Akala ko pa naman nun galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Tapos magiging kayo rin pala. Tinuring pa naman kitang parang kapatid pero traidor ka! Papadudot, may mga dumating na security guard para awatin kami. Pero umalis na rin kami kaagad ni Vincent pagkatapos noon. Hindi pa rin ako makapaniwala na sina Giselle at Justin ang nagkatuluyan. Kaya siguro hindi na ako kinausap ni Giselle noon dahil nga may namumuo na silang relasyon ni Justin. At hindi na rin sa akin nagparamdam si Justin dahil nga sila na ni Giselle. Kung ibang babae siguro ang nagkatuluyan ni Justin ay wala na akong pakialam. Hindi ko na rin naman siya mahal pero sa dinami-rami ng babae bakit si Giselle pa ang tinuring kong best friend at parang tunay na kapatid ang pinatulan niya. Pakiramdam ko ay tinaydor niya ako kaya hindi ko siya mapatawad. Pero siguro nga ay ganoon talaga ang buhay. Hindi porke tinuring mong kaibigan ay hindi ka na rin sasaktan. Mas lalo lang tuloy naging masakit sa akin ang pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Giselle dahil sa ginawa niya. Kinofort naman ako ni Vincent ang araw na yon dahil umiiyak pa rin ako hanggang makauwi sa bahay namin. Nag-alala nga si mama at papa pati na rin ang anak ko. Doon ko na nga sinabi sa kanila na nakita ko nga si Giselle at Justin sa mall kasama ang anak nilang babae. Sa huli tinanggap ko na lamang na kailangan ko ng kalimutan ng pagkakaibigan namin ni Giselle. Katulad ng pagkalimot niya sa pinagsamahan namin. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay kasal na kami ni Vincent at masayang masaya ako sa kanya. Sa kanya ko nahanap yung pagkakaibigan na nawala sa akin nang traidorin ako ni Giselle. Kumbagay, hindi ko lang basta asawa si Vincent, matalik ko rin siyang kaibigan at ipinagpapasalamat ko yon ng husto sa Panginoon. Kung tatanungin ninyo naman ako kung may balita pa ako kina Justin at Giselle ay nalaman ko kamakailan lang mula sa nanay ni Giselle na naghiwalay na rin sila matapos mambabae ni Justin. Nagkataon pa namang buntis noon si Giselle sa second child nila. Naawa ko sa kanya pero siguro yun na rin ang karma niya dahil sa ginawa niya sa akin. Napatawad ko naman siya pero hindi na muling maibabalik noon ang dati naming pagkakaibigan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon ang aking kwento. More power po sa Barangay Love Stories at number 1 kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Krishna. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4